Okay, welcome to my vlog. Balik tayo ulit. So, 9 ngayon, 10, 11, 12. Tatlong araw na lang actually mag-i-election na dito sa aming bansa, ang bansang Pilipinas. So, lahat kinakabahan, lahat nangangampanya, lahat may kanya-kanyang kandidatong pinanghahawakan, bubutuhin. Ang iba naman ay mayroong ayuda. So, ang Iglesia ni Cristo po ay naglabas na ng kanyang listahan. Maraming reaksyon tayong naririnig sa social media, sa YouTube. Maraming nagsasabi, bakit hindi nag-vote straight ang Iglesia ni Cristo? Sa ating pagkaunawa, ang iglesia ay para sa kapayapaan, fair lang para sa lahat. So nakita natin yung mga piniling mga kandidato sa iba't ibang partido. So fair lahat. So dito rin natin makikita na ang iglesia ay hindi para sa alyansa, hindi para sa PDP, hindi para sa iba't ibang grupo. Ngunit ang iglesia ay totoong para sa kapayapaan. So ang aming bobotohin, hindi namin kailangang ilahad sa inyo, sabihin sa inyo kung sino, pero nakikita natin sa social media dahil merong senador na nagpasalamat. So hindi pa man sila nanalo, pero nang malaman nila na sila ay bubutuhin ng Iglesia ni Cristo, nagpasalamat na sila. So bahala na kayo mag-research kung sino yung mga senators na yon. Mayroon namang nagsasabi, gaano ka-significant para sa mga kandidato yung mapili ka at butuhin ka ng Iglesia ni Cristo. Para sa akin, lalo na sa national election, very important na mapili ka na bubutuhin ng Iglesia ni Cristo. Dahil dyan, meron ka ng solid na suporta, solid na number of voters na siguradong boboto sa iyo. In effect, sino man ang pipiliin ng Iglesia ni Cristo, magkakaroon din ng suporta sa iba't ibang grupo. Siyempre, ang mga tao naman boboto kung sino yung mananalo. So, itong grupo na ito, klaradong mananalo. Sa pakiramdam ko, mananalo. So, dito pupunta yung ibang mga voters na mga grupo rin. Marami ring nagtatanong, ano bang basehan ng Iglesia ni Cristo sa pagpili ng kanilang mga kandidato? Well and good na question. Siyempre, kung titingnan natin ang Iglesia ni Cristo, para ito sa kapayapaan, para sa pagkakaisa, para sa kabutihan ng Pilipinas. So, sino mang kandidato ang nagtataglay ng ganong pananaw, yun ang bubutuhin ng Iglesia ni Cristo. At yun ang pipiliin. So, ganun na lang. Talagang, yun namang hindi pinili ng Iglesia ni Cristo sa pagkakataong ito. Hindi kayo dapat mawala ng pag-asa, hindi kayo dapat magalit. Sa halip, dapat irespeto ninyo ang pinili ng Iglesia ni Cristo. So, ilang araw na lang, pupunta kami sa aming mga polling precincts. Sa lahat naman na baka nalimutan nyo kung saan kayo boboto, gamitin nyo yung precinct finder ng COMELEC para malaman nyo kung saang lugar kayo boboto, malaman ninyo anong presinto kayo boboto. So I checked already the polling precinct, saan kami, using the precinct finder. So, tama naman ang sinabi ng precinct finder. I also check those
wala na, katulad ng father ko na patay na. So nakita ko deactivated na siya. And also my mother na hindi na siya pwedeng bumoto dahil hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakita at nakakarinig na. So talagang nasa kwarto na lang siya, and I check her name, yun, inactive na rin. So okay naman yun. So lahat kami dito na boboto, nandoon kami, nakita ko. So good luck sa lahat. Ang iglesia, may nagtatanong, pwede bang hindi ka isisingit mo yung ibang kandidato sa bubutuhin ng iglesia? Well, ang sagot po nun, hindi po pwede. Hindi po namin ginagawa yun. Kung ano mang bubutuhin ng iglesia ni Kristo, yun at yun lang din po ang aming bubutuhin. So sa iba dyan na hindi namin maboto, better luck next time. Sa sunod naman. Okay? So, good luck sa lahat. We will have our peaceful election here in our area. And please don't forget to like and subscribe. Also, you can make your comments kung ano man ang comment ninyo. Yun lang po.